Pag-usapan po natin itong walang kapaguran, walang humpay na mga diskarte ng pambubulabog ni Ping Lacson sa mga political opposition leaders ng ating bansa. No, talagang pinanindigan na ni Ping Lacson ang pagiging attack dog niya ni Marcos Jr. Hindi lamang siya ordinaryo na Marcos senator, no? Kagaya nila Bam Aquino, Risa Hontiveros, magkakapatid na Tulfo brothers, itong si Kiko, wow, Dagat, Pangilinan, na mga puro na yan mga Marcos senators, no? Like Joel Villanueva among others. Si Ping Lacson ay may iba pa pong tatak. Ito talaga ang isa sa most trusted na attack bulldog ni Marcos sa Senado para bulabugin ang ano paman o sino pamang natitira na nasa political opposition. Ngayon, mayroon siyang inihayag, no, nitong I think kagabi ito lumabas na balita, mga kababayan, na kailangan daw karagdagang kaso kriminal ang isasampa laban kina Senator Marcoleta at Senator Mike Defensor. May kaugnayan dito sa pagbaliktad tumbling tarpaulin or tumbling trampoline at circus na ginawa ni dating Marine Sergeant Gutesa. Ang tawag sa kaso na ito, ngayon ko nga lang ito narinig, pero mayroon pala daw ito, sabi ng mga kaibigang abogado natin, ang tawag sa kaso ay subordination to perjury. Ibig sabihin po, nang hikayat ka at sinulsulan mo na magsinungaling under oath ang isang tao para gamitin sa mali na testimonya. Ayun. Yun pala ang ibig sabihin ng subordination to perjury. Kasi pag perjury yan po ay kaso kriminal, makukulong ka po niyan at may penalty ka under the law na kapag nagsinungaling ka under oath and then gagamitin mo ang affidavit para magsinungaling at lokohin ang korte o ang anumang mga formal investigative body, pwede ka pong makakasuhan ng criminal case na perjury. Pero itong sinasabi ni Ping Lacson na dapat ikaso laban kina Senator Marcoleta at kay former Congressman Mike Defensor, nakakulong na nga yung mga tao dahil sa trump-up charges o gawa-gawang kaso na inimbento nila Boying Rimulya, yung plunder pero ang involved ay campaign donation fund, wala naman ni singkong duling na ninakaw ito sila Senator Marcoleta at Congressman Mike Defensor at mga kasama nila tungkol sa pundo ng bayan o public funds, pero hinilot at pinilit. Minanipula po nila Boying Rimulya sa utos of course ni Marcos Jr. yung kasong plunder in relation to the undeclared campaign fund donations, no, mga kababayan. But anyway, puntahan po natin itong panibagong pasabog ng lagim. Pasabog ng lagim ni Ping Lacson talaga. Itong panibagong pasabog ng lagim ni Ping Lacson, mga kababayan, ito po ay tungkol sa kaso na sinasabi niya i-pursue ng gobyerno, halimbawa siguro ang Ombudsman o ang Department of Justice, na subordination to perjury, kung saan inuudyokan daw at inudyokan at sinulsulan na may promesa ng panunuhol ni Senador Marcoleta at ni former Congressman Mike Defensor itong naunang nagsiwalat ng mga maleta deliveries kay Romualdez, kay Marcos Jr. among others, na nagsilbi din ito si Gutesa kasi among the ex-Marines o mga dating sundalo na naging security detail kay Saldico, at siya nga ang unang nagsiwalat na mayroong mga nagaganap at naganap na mga maleta deliveries doon kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, and even kay Marcos Jr. At mga addresses na ibulgar. Subalit, biglang nawala po ito si Gutesa. At during that time, ang nakaupo pa po noon bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee bilang chairperson ay si Senator Marcoleta.
After the week na wala po si Gutesa, hindi siya makita, no communication sa kanya, and then nagmaniobra na ang Malacanang through sa mga manipulasyon at mga dirty works nila Tito Soto at Ping Lacson, ay nakuha po kay Senator Marcoleta ang pagiging chairperson ng Senate Committee on Blue Ribbon at hinawakan ito ni Ping Lacson. Of course, clearly, yun po ay dahil sa utos at kapritsyo ni Marcos Jr. na gamitin si Ping Lacson, sila Tito Soto, para mabulabog po ang mga maniobra kunwari na hindi pabor laban kay Marcos, lalo na ang pagsisiwalat at mga pagbubunyag ng mga testimonya ng mga adverse witnesses na sa ilalim po ni Senator Marcoleta, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagpahayag, no? Halimbawa, ang Diskaya couples, si Sara Diskaya at si Carly Diskaya, at marami pa kasama po dito si ex-Marine Sergeant Gutesa. Subalit, pagkawala ni Gutesa at nawala na rin sa Senate Blue Ribbon Committee bilang pinuno si Senator Marcoleta, si Gutesa po ay na-trace noong, I think, November last year, 2025, kung hindi pa po nagkakamali sa aking recollection. May pinarinig sa amin, no, si former Congressman Mike Defensor na recording ng boses or communication na nirecord ng asawa ni Gutesa or ni Gutesa at ipinadala po sa isang source of line of communication, at doon ko napakinggan na sinasabi ni Gutesa sa kanyang asawa na siya po ay tinatakot. Natatakot siya dahil ang mga movement niya kontrolado. Sabi ng asawa niya, saan ka ba? Ano ang sitwasyon mo? Sabi niya, hindi ako makapagsalita ng maayos, hindi ko basta-basta masasabi ang mga dapat kong sabihin sa iyo, basta mag-ingat kayo, hindi maganda ang sitwasyon ko. May ganong line, no? At least 2 recordings po yun, mga kababayan, ang napakinggan ko. Siguro ang weakness lang noon nila Congressman Mike Defensor, hindi nila kaagad isiniwalat at ikinalat sa publiko that Sergeant Gutesa was already under juris or hindi na po maganda ang kanyang sitwasyon at mukhang may kinalaman din sila Ping Lacson posible sa naturang mga pangyayari. Later on, na-establish na po ng sources of information that noong November 2025 pahawak na ni Martin Romualdez at ng grupo niya si Sergeant Gutesa. At ginapang nila ang iba pang mga Marines or ex-Marines na mga, I think, 20 or 21 na mga Marines na kinontrol na nila na wag sumama dito sa mga naunang nagsiwalat na sumunod kay Gutesa, itong 18 Marines na tinatawag. So as early as November 2025 last year, Gutesa was already underpaid and controlled by Romualdez, allegedly, according to the sources of information na nakakarating po sa mga opposition groups na nakakasama ni Ka-Eric. And I think it was confirmed in one rally na nagsalita si not Senator Marcoleta, si former Congressman Mike Defensor, na sinabi niya that Gutesa is already in the custody discreetly or secretly ni Martin Romualdez. Kaya hindi po nakakapagtaka na bumaliktad si Gutesa noong nakaraang linggo at nagsiwalat ng di umano ay panunulsol at pang-uudyok na ginawa daw ni Senator Marcoleta at nila former Congressman Mike Defensor in exchange for a promise of money and other support like scholarship sa mga anak niya, monthly support para sa kanya, among others. Pero alam po natin na ang tao na tinatakot at gipit sa sitwasyon at pati pamilya niya tinatakot at mayroon pong kontrol ng malakas at nakapangyarihang puwersa ng isang grupo, kagaya po nitong itinuturo, grupo ni Martin Romualdez, ay pati po ang pagpatay kay Lapu-Lapu at ang pagbaril kay Jose Rizal sa Luneta ay aaminin niya. Nasasabihin niya na ginawa ko yon at ako ay involved. So, there is no more credibility or ano pa mang bigat ng pagpapatotoo
dito sa pagbaliktad, no, itong tumbling trampoline at circus na ginawa ni Gutesa, because last year pa kontrolado na siya at ng kanyang asawa nila Martin Romualdez.